Magandang hapon, Lea. Natukoy na rin ba ang motibo ng sospek? Magandang hapon sa iyo, June. Sa ngayon ay road rage pa lamang o gitgitan sa kalsada ang nakikitang motibo ng mga otoridad. Subalit nagpapatuloy daw ang isinasagawa nilang investigasyon upang matukoy sakaling mayroon pang ibang motibo sa krimen. Makikita sa closed-circuit television footage mula sa EDSA Kalayaan na papasok na ang puting SUV sa Ayala Tunnel southbound habang ang itim na sedan naman ay paakyat ng flyover. Kwento ni Makati Chief of Police, Police Colonel Edward Cutiyug, bago pa maghiwalay ang dalawang sasakyan, binaril na ng driver ng sedan ang nagmamaneho ng puting SUV dahil lamang sa gitgitan sa daan na hindi na nahagip ng CCTV. So, ayan po yung Innova, ito po yung Kwan. So, dito pa lang, binaril na niya. Tapos, dire-diretso kasi moving ito, so dire-diretso pa rin. And ito, dito na pumunta. So, parang naghiwalay sila. Tumama ang bala sa passenger seat sa kanang bahagi na tumagos sa katawan ng biktima. Yung sa pagbaril po nito, dito po pumasok sa back ng right. Tapos, tumagas po dito sa yung driver side dito. And then, lumabas po dito sa leg niya. Nahuli ang suspect na si Gerard Yu sa Pasig City dahil sa backtracking na ginawa sa mga CCTV footage base sa dinaanan ng sedan. Nakuha sa loob ng sedan ang dalawang rehistradong baril, kabilang ang caliber 40 na ginamit sa pamamaril. Meron po silang LTAP. But what's the difference? Wala siya permit to carry. Hindi po authorized po siya ilabas yung baril. Natagpuan din sa loob ng sasakyan ang original na plaka nito na BCS77. Kinumpirma naman ni Interior ang Local Government Secretary Benhar Abalos na positibo sa gunpowder nitrate ang suspect. The suspect tested positive for gunpowder nitrate. So positive siya, no? One of the seized firearms described as a Taurus caliber 40 matched the recovered fired cartridge case from the suspect's firearm during ballistic examination. Kaugnay nito, inihahanda na ng NCRPO ang pagsasampa ng reklamong murder laban sa suspect. As of now, the investigation is continuing, but for sure, he will be indicted or kakasuhan siya for murder in that shooting incident yesterday, 2:30 p.m. No? And in some other cases, if these firearms had been used in different unsolved cases in the past, malalaman natin yan, as these firearms will be subjected to ballistics examination. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang DILG at PNP sa pamilya ng nasawi at tiniyak na bibigyan ng katarungan ang pagkamatay ng biktima. June, bukod sa reklamong murder ay sasampahan na rin ng reklamong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law ang suspect dahil sa pagbibitbit ng baril na wala namang lisensya o yung tinatawag na Permit to Carry Firearms Outside of Residence o PTC-4. June? Lea, siya ba ay naaresto sa mismong tahanan niya at siya rin ba talaga ang may-ari nung sasakyan? Naaresto siya sa Pasig dito sa bahay niya at hindi siya yung nakapangalan doon sa ORCR ng sasakyan. Kaya nga medyo nahirapan itong mga otoridad sa pag-backtracking dahil yung nakalagay doon sa ORCR ng sasakyan ay ito pa yung dating may-ari ng sasakyan na isang Japanese national. Nung pinuntahan nila ang bahay nito doon sa Las Piñas ay wala na doon. Hindi ito yung natukoy na may-ari dahil hindi na daw doon nakatira. So ang ginawa ng NCRPO ay nag-backtracking sila sa CCTV na dinaanan nitong sedan at natukoy nga nila o nasundan nila dyan sa bahagi ng Pasig. At yung driver na ito nga si Gerard Yu ang kanilang naaresto. Ito rin yung driver noong sedan ng mamaril dyan sa bahagi ng Ayala, Makati, June. Nabanggit din ba, Lea, kung anong uri itong taong ito? Ito ba'y negosyante? Ito ba'y nasa law enforcement din ba, Lea?
Tama ka dyan na June, no? Ito daw ay negosyante, ano? Hindi na natin babanggitin kung ano ang negosyo nito at wala daw itong iba pang criminal record pero patuloy daw ang sinasagawa nilang investigasyon dahil nga sa uri ng pagbaril nito, moving yung sasakyan at talagang tinamaan niya yung kanyang biktima. So kanina sa press conference ay tinanong din natin kung bakit magaling bumaril itong suspect na ito. So pinag-aaralan o iniimbestigahang mabuti ng mga otoridad kung ano pa ang background ng suspect. Yan, sakto nga, Lea, dahil yan talaga ang susunod kong tanong sana dahil nung nakita natin doon sa CCTV footage, hindi naman traffic doon sa kahabaan ng EDSA sa Makati sa papuntang tunnel, Ayala Tunnel, na kumbaga napuruhan niya kaagad itong driver ng Innova. Tama ka dyan, June, no? At yun nga ang isa sa itinanong ng mga media kanina sa press conference. Kaya isa sa ilalim yan sa masusing investigasyon. Pero nilinaw ni General Nartates na wala itong ibang criminal record at isa itong negosyante. June. Abangan pa natin ang iba pang detalye niyan, Lea, sa mga susunod pang araw. Maraming salamat, Lea Ilagan, nag-uulat ng live mula sa Camp Crame.